What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita. Nag-post sa social media itong si Sir Jason Sa na di umano itong si Tambalos Romualdez inatake sa puso mga kababayan at dinala sa St. Luke Hospital. Grabe naman yan. Na may katotohanan kaya itong balitang ito no mga kababayan? Ngunit ang nakakagulat doon kaysa maging malungkot no ang taong bayan sa balitang ito kabaligtaran pa mga kababayan, natuwa pa nga ang taong bayan sa balitang ito, no? Na marami sa kanila ay nagwika, no? Na nakarama na di umano ito sa ginagawa niya kay VP Sara at sa mga pagnanakaw di umano niya sa kaban ng bayan. Grabe naman yan. Kung kaya naman hindi maiwasang isipin ng taong bayan na yan ba ang sukli, no? Sa mga pinanggagawa di umanong hindi maganda nitong si Tambalos. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, kahit sa social media naging usap-usapan ito, no? Na naghihintay pa sila ng panibagong update di umano kung kamusta na ang kalagayan nitong si Mr. Romualdez. Na kung kayong aking tatanungin mga kababayan, good news ba ito na inatake sa puso itong si Tamba o bad news mga kababayan? Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Magandang araw mga kaibigan. Ito, bigyan natin ng reaksyon ang pinaka-latest post ni Jay Sonza. 1 hour ago. Ito yung post niya, basahin ko. Totoo bang na heat stroke si Speaker Martin Romualdez at itinakbo sa St. Luke's Hospital? Maingay masyado sa chatter. Ito, nakakabigla ito kung ano. So, basa ko sa mga comments. Ito, mayroong message si Mr. Jason Sa. Will the office of the speaker issue a statement please? Kung hindi naman totoo, pakisabi po kung ano ang totoong physical or medical condition ng fourth highest official of the Republic. We deserve to know. I am sure si Crisette Laureta Chu is also interested to know. Okay, so may mga reply. Deserve to know din po yon. Kasi Speaker of the House siya. Fourth highest official. Everybody deserves to know. Agree ba kayo? So, ang daming kon dito. Sabi po, baka ma-impatyo, sobrang gutom, sobrang busog. So, daming nagano. Karapatan ng bawat Pilipino na malaman kung ano ang tunay na kalagayan ng Speaker of the House. Okay? So, tingnan natin ha. May nabasa ko kanina. Okay. Eleren Ganata. Sabi ni Eleren, ang balita ko, na-stroke nga si Martin Romualdez dahil nalaman niya na hindi siya ang magiging vice-presidente kundi si Bong Revilla. Mga ambisyoso. Joy Lambi. Sabi niya, ayan kasi sa HB. Ano bang house HB? Sa laki na ng nawaldas pera tas mapunta ka lang sa inidoro por nada ang pinapangarap mo na pinipilit maging presidente hindi talaga mangyari dahil magwawala ang taong bayan. Correct. Ito, Juanita Uligo. Pakinggan niyo ito ha. If it turns out that he truly had a stroke, it should not be a source of joy for anyone. However, what I can say is that it may be a result of the immense pressure stemming from the atrocious actions he has taken within his being a congressman. Katrina Cortez Wong, na heat stroke kakakulimba. Virginia Homer, napakaaga at napakagandang aginaldo ngayong Pasko. Joal, yung mga comments, ang bida sana mabasa naman ni Martin para totally stroke. Alvin Lago, finally, the best news of the day. Maria Garay, sana kunin na siya para matigil na. Yolanda Parungaw, natuluyan? Question mark. Aba, Merry Christmas yan. Ismael Samarita, dapat dinala sa pinakamalayong hospital. Renato Molina, is karma working now?
So, poros mga negative comments ang nababasa ko dito. Hindi ko na lang basahin. Bong Anserio Abdian, kung totoo, good news po yan, idol. Charlison, praying for Tambi. Speedy RIP. Ano naman to? Belex Blanco, yes po. Sabi, totoo, may nagpost din po kahapon na mga vlogger. Shoni Garcia Alcantara, heat stroke, palagi naman nasa malamig yan si Tambi. Mario Dicade Aberca, let's pray for a speedy recovery but always believe God moves in mysterious ways. Inihaw Manok, totoo nga yata ang karma, you reap what you sow. Okay, wala man lang puros mga negative comments. Ayoko na lang basahin. So, ito si Mr. Jason Sa, siya na namang nag-post noon yung Code Blue. Yung nangyari sa palasyo, may nagsigawan, nagsuntukan, mamaya in-airlift. Ang dalawa, dinala sa Senlo Hospital, si Mr. Jason Sa ang unang nagpaputok noon. When was that? Mga September ata, yung nag-Code Blue. So ito, maraming sources itong si Mr. Jason Sa. Anyway, hindi naman siya sigurado. Klaruhin natin ha. Kaya ulitin ko yung kanyang post. Totoo bang na heat stroke si Speaker Martin Romualdez at itinakbo sa St. Luke's Hospital? Masyadong maingay ang chatter. Tapos sa comments ni highlight niya, will the office of the Speaker issue a statement please? Kung hindi naman totoo, pakisabi po kung ano ang totoong physical o medical condition ng fourth highest official of the Republic. So, speaking of heat stroke, hindi naman summer ngayon. At saka hindi naman El Nino. Nung kasagsagan ng El Nino, yun ang delikadong stroke. Ngayon, palagay ko, Saka nasa air condition lugar naman siya palagi. Paano siya ma-heat stroke? Feel ko General Bacanas dahil nape-pressure na ito, no? At araw-araw nag-iisip siya ng strategiya kung paano pababain si VP Sara. Yan ang dulot ng sobrang gahaman sa kapangyarihan. Na akala nila kung sino silang immortal, no? Na kayang gawin ng lahat. Pero kapag ang oras na ang naningil, ayan, bagsak ang katawan. Kaya kay Mr. Romualdez, tigil-tigilan niya na yan. Kung alam niyang mali naman talaga ang kanyang ginagawa nang hindi na lang siya kagatin, no? Nitong karma. Palagay ko, hindi ko nito. Hindi. Kung dinalaman siya sa hospital, baka hindi. Heat stroke. Imposible. Malayo na, excuse me. Malayo na ma-heat stroke si Speaker Martin Romualdez. Sana hindi totoo. Hindi naman tayo Di mo masabi, General Macanas, lalo na't ganyan ang katawan, na prone talaga sa heart attack ang mga matataba. Kapahamakan ng ating kapwa-tao. Sana hindi totoo. Marami ring nagmamahal sa kanya. May pamilya siya. Mahal siya ng taga Tacloban, taga Leyte. Tama ba? Mga Leyteño. Mahal nyo si Speaker Martin Romualdez. Magiging future Prime Minister or future President, dapat mga taga-Leyte, alagaan nyo ng gusto si Speaker Martin Romualdez kasi siya ata ang hinahanda na Ayaw na nga ng mga taga-Leyte sa kanya. Sinusuka siya. Anong pinagsasabi mo, General Macanas? 2028. Ano sa tingin nyo? May pag-asa si Speaker Martin Romualdez na manalo sa 2028? Wala. Or may pag-asa ba na maging Prime Minister siya? I-comment nyo ko, ngayon, tahimik na yung People's Initiative o yung charter change. It was December last year nung sinimulan nila yung pagpapapirma na pinalabas nila na People's Initiative. Yung pala, Politicians Initiative. Mabuti na lang at maagap ang taong bayan. Nagsumbong ang mga tao nga pinapapirma kami. Hindi namin alam anong dahilan. May promise ng ayuda. Hanggang inimbestigahan sa Senado. Klaro nga na ang meeting
Doon, yung mga proponents ng pagpapapirma, nako, may litratong nakuha. Doon sila sa bahay ni Speaker Martin Romualdez. Kaya hindi nagtagumpay yung unang hakbang nila, yung baguhin ang konstitusyon. But wag po tayong magkumpiyansa dahil itong next Congress, according to Attorney Vic Rodriguez, susubukan ulit nila na isulong ang charter change. Ang gusto nilang durugin ay yung opisina ng pangalawang Pangulo. Bakit nilalayo nila ang usapan? Oho. Wala namang problema sa Panguluhan eh. Wala namang problema sa opisina ng Pangulo. Wala namang impeachment sa Pangulo, tama? Tama po. Oo, Ang impeachment, ang binibira, kumbaga sa bagyo diyan, sa kalamidad, lahat ng bagyo ay nakatutok sa opisina ng pangalawang Pangulo. Ano ang sinabi nila tungkol doon? Sapagkat ang pangalawang Pangulo ay isang posisyon na nakasulat din sa saligang batas. Kung ang saligang batas ay ginagalang ninyo, bakit hindi nyo isali ang pangalawang Pangulo? Mukhang wala dito sa manifesto Kung ko. anong klaseng manifesto yan? Correct. Ha? Sabi nga ng mga Amerikano, balone. Abaloni. Walang laman, hindi ba? Oho. Ay, tingnan ko. Baka naman sa iba. Ito, tingnan natin kung ano ha. Pangalawa daw po, pagkataguyod sa paghahari ng batas at demokratikong pamamahala. Pag-aari ng batas Opo. at demokratikong pamamahala, bakit mo inuusig ang opisina ng pangalawang Pangulo sa magitan ng confidential fund sapagkat hinahanap mo yung mga resibo na nakapangalan sa mga aliases? Sapagkat ayaw mong tanggapin na isang resibo ay nakapangalan kay Mary Grace Piatos. Ano pa yung isa? Kokoy Bilyamin. O yung isa ay kay Villamin. Opo. Mga aliases, mga nom de guerre. Si Jose Maria Sison, ano ba yung pangalan? Ano ba yung nom de guerre ni Jose Maria Sison dyan? Ami Elias din ba yan? Wala kong... Amado Guerrero. Okay. Opo. Bakit hindi ngayon manduhan o kaya orderin ng leadership ng House of Representatives ang Philippine Statistics Authority? Kung merong birth certificate si Amado Guerrero, kung meron siyang death certificate, kung nag-asawa si Amado Guerrero, sapagkat si Amado Guerrero ay si Jose Maria Sison. Okay. Oho. Ay, yung mga NPA, mga aliases ang ginagamit. Totoo naman po yan. Oho. So, sapagkat confidential fund, gagamitin para sa pagtatanggol sa ating bansa, mga aliases ang ginagamit para sa ganoon maitago, maproteksyonan ang identity ng mga assets ng gobyerno. Bakit pipilitin mong ibulgar yung pangalan ni Mary Grace Piatos? Ano yung nom de guerre ni Congressman Stephen Paduano? Yung luwalhati at ang pagkakaintindi. Karapali Luwalhati. Yun, Karapali luwalhati. Bakit hindi natin manduhan ng Philippine Statistics Authority? Itanong po natin kung may birth certificate si Karapali Luwalhati. Kung siya'y nag-asawa. Kung siya'y namatay. Meron kayang may produce na ganitong dokumento ang Philippine Statistics Authority? Baka wala. Wala. Aliases eh. Hindi ba kung dahil sa ang sabi ng Pangulo, meron na siyang posisyon tungkol sa impeachment, at kung sila ay talagang nagkakaisa sa likod ng Pangulo, dapat ganoon din ang kanilang posisyon. Hindi po ba? Sa napakahaba ng manifestong ito, Nelson, Opo. wala akong nakitang diretsahan nilang tinugon yung panawagan ng Pangulo. Bagamat dito nga sa mga ibang mga Bahagi. parte o bahagi nitong manifesto. Katulad nito, ano? Yes. Batid namin ang mga hamon na kinakaharap ng Pangulo. Yung mga hamon na yan, yung sinabi niyang napakarami ng problema ng ating bansa. Oo, kasama po yan. At ang kanyang administrasyon, sabi niya. Tama lang naman ang pagtuunan ng administrasyon ng mga hamon na ito na kinakaharap ng ating bansa. Kaya kami, Yan na, eto na. ay nagkakaisa sa pagdedeklara ng aming buong suporta sa Pangulo Buo po. at sa kanyang natatanaw para sa bagong Pilipinas. Ayun nga po. Ano ba yung, ano ang pagkakaisa sa pagdedeklara? Sabi ng Pangulo, sa magitan ng kanyang opinyon, idinedeklara niya na marami tayong problema. Yung mga bagay na pinaggagawa ninyo, ay hindi makakabuti yan kahit sa isang buhay ng isang Pilipino. Para saan yan? Para kanino? Para sa wala. Tempest in a teapot. Storm in a teapot. Teka muna, anong klaseng pagsusuporta ito kung hindi mo nilang sasabihin, opo, mahal na Pangulo, amin pong pagsisikapan na mula nung inyong pong ihayag ang inyong opinyon sa publiko, naisip-isip na po namin na sa lalong madaling panahon po ay titigil na namin yung Quadcom. At ganun po ay titigil na rin po namin yung pagdinig po ng Good Government Committee and Public Accountability. Bilang pagsang-ayon at bilang pagtungon sa inyong naihayag na opinyon. Yun ang nakikita ko sana. Kasi gusto nila ipagkakaisa at pagdideklara ng buong suporta sa Pangulo. Walang alinlangan na buo ang suporta nila sa Pangulo. Buo. So kahit na opinion lang ang ipinahayag ng Pangulo, walang exception doon. Ito tama po.
Nasaan ngayon? Nasaan ngayon ang bakit nakatuon lamang kayo doon sa opisina ng Pangulo samantalang may namumuong problema sapagkat pinagkaisahan ninyo ang opisina ng Vice President. Correct. Ang Vice President po ay katulong po ng President. Ang opisina ng Vice President ay nakasulat sa ating saligang batas. O ano pong gagawin ninyo? O yan, kaming mga miyembro ng Kamara de Representantes ay taimtim na pinagtitibay na ang aming kolektibo. Baka mamaya, Congressman Marcolita, ang winiwikang pangulo nila ay itong si Tambalos Romualdez at hindi talaga itong si Bungit. Tandaan yung mga kababayan, umaastang presidente din itong si Tambalos under sa House of Representatives. At napapatuta naman ang mga pulpul na kongreso, lalo na't may nangyayaring mga sapuan ng nakawan dyan, no? Lakas ay nakasalalay sa pagkakaisa. Ayun eh. Puro pagkakaisa kong eh. So hindi kayo makikipagkaisa sa pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Sa layunin, katapatan at mga prinsipyo ng demokrasya. Ano po yung mga prinsipyo ng demokrasya? Lahat po ay gagawin sa pamagitan po ng tuntunin. Yung trabaho po ng Commission on Audit, kinuha na po ninyo. At nung nagpapahayag po ako na may mali po sa ating mga ginagawa, ayaw po ninyong makinig man lang. Ito po ba yung prinsipyo ng demokrasya? Nasaan po yung katwiran dito? Akala ko po ay makikipagkaisa kayo at tutuntunin natin ang katapatan sa mga prinsipyo ng demokrasya at sa matibay na hangaring maglingkod sa sambayan ng Pilipino. Paano po natin paglilingkuran ng sambayang Pilipino? Kung halimbawa, yun pong pondo ng gobyerno na inilaan po upang sa ganun mamitigate po yung pagbaha sa lahat ng panig ng ating kapuluan. Hindi po nyo sisya sa atin. Ang pilit po niyong sisya sa atin ay yung mga confidential funds po na di umano'y nagamit sa maling pamamaraan. Ngunit, ang marami pong mga ahensya at opisina na nabigyan din ng ganung pondo at nabigyan din po ng notice ng COA, wala naman po kayong isinama kahit isa. Nasaan po yung tuntunin at pamantayan ng demokrasya na inyong sinasabi? Baka nakikinig ang ating mga kababayan, Nelson. Opo. Alam mo, nag-iisip ang Correct, no, mga kababayan. Nasaan ang mga bilyones nga naman na nasayang o ninakaw, no? Dapat nasa proyekto ng flood control. Grabe talaga. taong bayan eh. Matalino na ang mga tao ngayon. Alam po nila na madali pong sukatin ito at madaling kwentahin. Kapag ka po tunay ang ginagawa natin, alang-alang po sa prinsipyo ng demokrasya at pagkakaisa, huwag po kayong magpapahalata. Kasi po, mahigit na 350 ang naisyuhan po ng notice ng COA na may kinalaman sa confidential fund. Pero isang opisina lang po ang pinagpipilitan yung siyasatin. Madali po kayong makilatis ng ating mga mamamayan. Kaya ito pong manifestong ito, baka pagtawanan lang po eh. Wala pong laman ang manifesto na ginawa ninyo. Hindi ba ito Masasabi. parang future tense? Baka after na nagdaan nila ito, ay saka nila susundin yung mga nakasulat dito. Hindi, nagpahayag sila ng pagsuporta, Oho. ng buong pagsuporta sa Pangulo. Pangulo, opo, oho. Kung ganun ang gagawin nila at kung talagang totoo, nagtotoo sila Aha. ng buong pagsuporta sa hangaring suportahan ang Pangulo ng Republika na tama naman, Opo. o yung nauna niyang opinyon, gumawa na kayo ng paraan. Gustong marinig ng Pangulo, hindi yung manifestong ganito. Sinusuportahan niyo pala ako eh. Meron akong gustong marinig mula sa inyo. Doon sa sinabi ko na nauna. Ng bagay na pinaggagawa niyo ngayon, hindi makakabuti sa atin. Para saan yan? Di ba? Aha. Nasaan? Hindi man lang napaloob ba sa manifesto? Kung talagang kayo sumusuporta, magpahayag na kayo kagad. Kung sincero, ano? Kung sincero kayo, kung tapat kayo, magpahayag na kayo. Hindi naman sinasabi rito na sabihin nyo kagad na hindi po namin papayagan na magkaroon ng impeachment dahil yun po yung gusto ng Pangulo. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng Pangulo. Ang gusto niyang marinig ngayon, ano naman ang sasabihin ninyo dun sa kanyang inihayag na opinyon? Wala ba kayong isasama rito? Reaksyon, wala reaksyon. Dapat man lang sinabi niya. Yung nauna po na opinyon ng ating Pangulo tungkol sa aming tinatalakay na walang kabagay-bagay ay talaga pong babalikan po namin at pagsisikapin po namin suriin uli. Aha. At kapag nalaman po namin talaga na ang aming ginagawa'y malilit na bagay na pilit namin pinalalaki, talaga pong titigil na kami. Mga ganun man lang. Hindi naman natin sinasabing tumigil na kayo ngayon din. Hindi, walang ganun eh. Reaksyon man lang. Mag-react ka man lang sapagkat yun ay kahayagan ng tunay na pagsuporta at pagpapahayag ng suporta sa opisina ng Pangulo. Ngayon, ang office ng Vice President, sabing ganun eh. Aming ginagalang ang saligang batas. Wala ba sa saligang batas
ang opisina ng pangalawang Pangulo, Nelson? Meron po. Andun. O ba't hindi nyo iginagalang? Bakit wala kayong paggalang? Ang katibayan na walang paggalang, mahigit na 350 po ang opisina na mayroong confidential fund. Bakit in-isolate po ninyo ang opisina ng pangalawang Pangulo? Kung wala po kayong iniisip na pamumulitika, bakit hindi po niya lahat kinuha yung mga opisina na yon para lahat po'y pag-aralan, para makagawa po kayo ng batas Tama. na sinasabi ninyo na gusto ninyong gawin? Oo. Bakit wala? Oo nga. Yun nga hinahanap namin ni Jen kanina kung ano. So, ang tingin nga namin dito parang may tinatawag na motherhood statement, hindi ba kung? Parang statement na walang detalye at puro pangako. Hindi mo naman maintindihan kung alin dito. Isip-isipin mo, babanggitin lang ang saligang batas. Para lang ano lang, may sasabihin silang, mabanggit lang ang saligang batas. Ayun, sa diwa ng Constitution, nangangako kami. Sa diwa ng Constitution, nangangako kami. Sa lahat ng pagkakataon, manatili kaming nagkakaisa. Kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtataguyod at pagtatanggol sa Constitution, sa pagtiyak ng kapakanan ng ating mga mamayan at sa pangangalaga ng kinabukasan ng ating bansa. Anong saysay nitong mga manifestong ganito? Kung hindi mo naman gagawin. Kung hindi ka magpapakita ng kahit anong manifestasyon na itong manifestong ito'y gagawin mo. Sapagkat susuportahan mo lang yung Pangulo eh. Yung pangalawang Pangulo, hindi mo susuportahan. O, tanggalin mo na yung opisina na nakasulat sa saligang batas, tanggalin mo na lang. So, sabi ko nga sa'yo, ito parang ano lang eh. Ay siguro sinulat lang. Para lang sabihin sa Pangulo, Pangulo kami po'y sumusuporta sa'yo. Kailangan ba sabihin ngayon? Wala namang problema ang Pangulo eh. Nagsalita lang ang Pangulo tungkol sa problema ng bansa. Bakit hindi yun ang inyong tugunan? Bakit gagawa ka ng manifesto na nagkukunwari na sinusuporta ng Pangulo, ngunit wala namang binanggit doon sa gustong mangyari ng Pangulo sa ngayon? Yung kinakaharap nating mga problema sa ngayon, wala naman kayong sinabi. Ba't hindi man lang sinabi? Totoo po, Mr. President. Kami po'y sumasang-ayon ng ganap sa'yo na napakarami po ng problema ng ating bansa. Isa na po yan ang pagbaha. Titingnan po namin ng mabilisan kung nasaan po napunta yung pondo na ginugol sa flood control. Bakit walang ganun? Nasaan ang kahayagan at kahandaan nila para sa ganun ay talagang sinusuportahan nila yung Pangulo? Siguro nga,